Magandang araw sa inyong lahat. Halina't talakayin natin ang sektor ng paglilingkod. Dahil sa mabilis na pagsulong ng ekonomiya ay lumawak ang pangangailangan at kagustuhan ng tao sa iba't ibang uri ng produkto at serbisyo na sobrang abala sa pagtatrabaho ay may mga gawain na hindi na natin kayang gawin at naasa na lang sa iba. Dito pumapasok ang sektor ng paglilingkod. Ang sektor ng paglilingkod ay nagbibigay ng serbisyo sa teknolohiya, komunikasyon, media, pangangalakal, pananalapi, real estate, paglilingkod ng pamahalaan, turismo, at iba pang serbisyong pribado. Malaki ang ambag ng sektor ng paglilingkod sa GDP ng ating bansa. Isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya ay ang paglakas ng BPO or Business Process Outsourcing, lalo na ang mga call center companies na nagkakaloob ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 13, Section 3, dapat magkaloob ang estados ng lubos na proteksyon sa paggawa, lokal at sa ibang bansa, organisado at di-organisado, at dapat itaguyod ang puspusang empleo at pantay na mga pagkakataon sa trabaho para sa lahat. Ito ang mga ahensya ng pamahalaan na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod: Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration, TESDA, Technical Education Skill Develop Authority, Professional Regulation Commission, Commission on Higher Education. Noong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ng isang handbook ukol sa benepisyo ng manggagawa ayon sa batas. Ito ang magsisilbing gabay at makapagbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa umiiral na batas na larangan ng paggawa. Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act. Nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage. Dagdag na bayad tuwing pista opisyal or holiday pay. Katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa trabaho. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga, premium pay. Karagdagang bayad sa manggagawa sa araw ng pahinga o special days. Dagdag na bayad para sa trabaho ng lampas ng 8 oras, overtime pay. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho ng lampas ng 8 oras sa isang araw. Dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi, night differential pay. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa 10% ng kanyang regular na sahod. Service charge. Lahat ng magagawa sa establishmento na kumukolekta ng service charge ay may karapatan sa isang pantay na tamang bahagi ng 35% ng kabuoang koleksyon. Maternity leave. Maaaring magamit ng empleyadong lalaki ang unang 4 na araw mula manganak ang legal na asawa sa kanyang kapisan. Parental leave para sa sulong magulang. Ipinagkaloob ng sino mang sulong magulang o sa individual na pag-iwanan ng responsibilidad sa pagiging magulang. Special leave para sa mga kababaihan. Pinagkaloob sa mga babaeng empleyado na may gynecological disorder. 13-month pay, na kailangan lamang na sila ay nakapaglingkod ng hindi bababa sa isang buwan sa isang taon upang sila ay makatanggap ng proportionate 13-month pay. Bayad sa pagre-retiro. Ang sinumang manggagawa ay maaaring i-retiro sa sandaling umabot sa edad na 60 na taon hanggang 65 na taon nakapaglingkod ng
hindi kukulangin sa 5 taon. Benepisyo sa Employees Compensation Program. Isang programa na umalaan na dinisenyo upang magbigay ng isang compensation package. Benepisyo sa Social Security System. Ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon ng kamatayan, pansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at katandaan ng empleyado. Benepisyo sa PhilHealth. Ito ay isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at sa kanilang